Para sa 2026, ang aking pangarap ay magkaisa-isa tayo. Huwag na tayo mag-away-away. Ang aking pangarap ay awayin natin ang gutom at ang kahirapan ng buhay. Yan ang ating kaaway. Kanya't magkaisa tayo at tulungan natin upang umunlad ang ating bansa. Lalong-lalo na ang mga nagpapakain sa ating lahat, ang mga magsasaka. The new Agrarian Emancipation Act was recently signed into law. But when will the implementing rules and regulations be issued? Let's find out. For the effective implementation of the new Agrarian Emancipation Act, the implementing rules and regulations shall be issued by the Department of Agrarian Reform in coordination with the Executive Committee of the Presidential Agrarian Reform Council, with the technical assistance of Land Bank within 60 days following its effectivity on July 24, 2023. To know more about the new Agrarian Emancipation Act, please visit the official Department of Agrarian Reform website and social media pages. Sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. At ngayon, ating makakasama po ang Regional Director ng Department of Agrarian Reform, Region 12. Siya po ang Regional Director Marian Lauban Baunto. Magandang araw po sa inyo, Director, at welcome po sa RMN Network News. Magandang araw sa iyo at sa lahat na nakikinig at nanonood sa atin. Thank you for this opportunity to share what the Regional Director really does beyond the title and beyond the office. Kasi sa totoo lang, ang trabaho namin mga taga-DAR is not just about land, but it's all about people also. Mga pamilyang umaasa sa reformang agraryo para sa mas maayos at mas maunlad na buhay. Director, curious lamang po kami dahil sa madalas kasi naming naririnig, lalo yung mga tao din, ang tinatawag na Regional Director, parang napakalaking posisyon po ito. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung ano nga ba ang talaga ang saklaw ng trabaho ng isang Regional Director na kagaya niyo po ninyo, ma'am? True kayo dyan, ha? Oo, parang gano'n namang impression minsan eh. Pero honestly, ang trabaho ng RD is really about coordination and compassion. We make sure that all our programs, from land distribution to support services, as well as the delivery of agrarian justice, are properly implemented sa buong rehiyon. Kasama na dyan yung mga pagmamonitor sa mga provincial at municipal offices dito sa Region 12. Pagsusupervise ng mga projects at pagtiyak na yung mga beneficiaries talaga ang nakikinabang. Pero hindi lang ito hindi lang ito tungkol sa mga papeles. Kailangan mo rin minsan maramdaman kung ano ang pinagdadaanan ng mga tao sa field. Kapag nakakausap mo yung mga magsasaka na matagal na naghihintay ng titulo, yun mga arbo na nagsisimula palang bumuo ng negosyo, doon mo marirealize na sa bawat dokumentong pinipirmahan mo ay may totoong kwento sa likod nun. I see. Ibig sabihin, hindi lang ito leadership sa opisina, ma'am, kundi leadership on the ground. Nakikisalamuha at nakikinig sa mga tao. Ano po, madam? Exactly. Kasi para sa akin, effective leadership is not about giving orders. It's about building trust. Kaya mahalaga na bumaba tayo sa mga probinsya. We talk to our ARDs, we see firsthand kung paano nakakaapekto sa kanila ang mga programa. When they see the DAR is present, that their government is listening, mas nagiging totoo sa kanila ang reformang agraryo. RD, nabanggit niyo ang tungkol po sa hustisya. Alam natin na isa rin sa malagang bahagi ng trabaho ng DAR ay yung tinatawag na Agrarian Legal Justice. Paano po ito pumapasok naman sa inyong tungkulin bilang isang Regional Director, ma'am? Well, that's really a great questions kasi minsan pag sinabing reformang agraryo, ang naisip lang ng iba is puro lupa. Pero kasama dito ang legal justice, ang karapatan ng mga magsasaka na maprotektahan laban sa pang-aabuso o hindi makatarungang sitwasyon. Sa ilalim ng Agrarian Justice Delivery Program, tinutulungan natin ang mga ARDs na maayos ang mga kaso nila tulad na lamang ng land disputes,
cancellation ng CLOAS, mga kaso ng pagpapaalis sa lupa at iba pa. May mga agrarian reform lawyers tayo na nagbibigay ng libreng legal assistance. As RD kasi, I make sure na mabilis ang koordinasyon sa pagitan ng ating legal division at mga field offices. Kasi hindi sapat na may lupa ka lang. Dapat may security of tenure ka rin. At kapag may problema, dapat may justisyang mabilis at makatarungan na sa madaling salita, ang agrarian reform is not just land distribution, it is also about ensuring justice and dignity of our farmers. So ang DAR pala ay hindi lamang nagbibigay ng lupa kundi nagbibigay din ng boses at proteksyon sa mga ARBs, ano? Ito po yung mga tinatawag natin na agrarian reform beneficiaries, ma'am. Yes, exactly. Kasi what's the use of having title kung hindi mo naman kayang ipagtanggol, di ba? That's why legal justice is one of the 3 pillars of agrarian reform. Kasama ng land tenure improvement at support services, we can make sure that all bases are covered pagdating sa implementation ng agrarian reform program. Next question po namin, RD Marian, ano? Sa laki ng saklaw ng DAR, gaano po kahalaga ang papel ng isang regional director sa kabuang pagpapatupad po ng agrarian reform, ma'am? Yes, that is very much crucial kasi ang papel ng regional director ay maging tulay sa pagitan ng mga national policies at nagtutong sitwasyon ng mga komunidad. Dito sa region, sinikap namin maisali ng mga programa at vision ng department sa mga konkretong action na tugma sa needs ng mga magsasaka at ng ating mga ARBs. For example na lang dito is mga lugar na kailangan na mas maraming support services tulad ng equipments or farm-to-market roads, habang sa iba naman kailangan ng legal assistance o livelihood training. Kaya mahalaga at maayos na papaplano at koordinasyon para sa siguradong napupunta sa tamang lugar ang mga programa ng DAR. Most importantly, we also value our DAR employees, lalo na sa mga araw-araw na nasa field, nagbibiyahe, nagtitiis sa ulan, init at alikabok para lang maihatid ang serbisyo. Hindi madali ang trabaho nila ha, pero as part of the management, tungkulin namin ipakita na kasama nila kami sa bawat hakbang. The true leadership is something you show through action, not just words. And I always remind this to our team na our work is not measured by number of papers we finish, but by the number of lives we change. Kapag nakikita ko ang ngiti ng isang magsasaka habang tinatanggap niya ang kanyang titulo, I feel like, okay, this is why we do what we do. Yun ang klase ng inspirasyon na nagbibigay lakas sa amin para magpapatuloy pa rin kami sa aming serbisyo. On that note, RD, bilang pagkatapos, ano pang inyong mensahe para sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga agrarian reform beneficiaries po? Okay, to all our ARBs, I want to say that DAR is here to help you stand on your own feet, not just have your own land, but to build a better and more secure future. Patuloy kaming magsisikap na maihatid ang serbisyong may hustisya at puso. Mula sa lupa, sa suporta hanggang sa legal na tulong. And to my colleague in DAR, let's continue to serve with integrity and empathy. Huwag natin kalimutan na bawat dokumentong hawak natin ay may kwento ng pamilya sa likod nun. Let's always make sure that our service reflects not just efficiency, but compassion. Dahil sa DAR, ang reformang agraryo ay hindi lang tungkulin, ito ay paninindigan para sa hustisya at pag-asa. And to everyone listening, I hope we all see agrarian reform not just as government program but as a shared responsibility. Because when we empower our farmers, we strengthen our communities also. When we protect their rights, we build a more just and inclusive nation. Kaya sama-sama nating itaguyod ang reformang agraryo para sa magsasaka, para sa bayan, at para sa kinabukasan. Muli, nakasama po natin ang Regional Director ng Department of Agrarian Reform, dyan po naman sa may bagay ng Region 12, Regional Director Marianes Lauban Baunto. Hanggang sa muli. Patuloy po tayong magkaisa
para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Laking pasalamat po sa nagbigay na ang traktor na ito ay malaking tulong sa aming pagsasaka dahil sa lawak ng lupain namin, yung isang traktor po kulang na kulang. So ito ay pangalawang traktor na naibahagi sa amin at nakatitiyak din ako na malaking tulong talaga sa aming mga membro ng kooperatiba. Salamat ng marami. Ako po ay nagpapasalamat po sa programa ng ating mahal na Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At sa ating secretary mula sa Department of Agrarian Reform na si Mr. Conrado Estrella III. Kami pong mga magsasaka ay wala na pong aalahanin sa aming responsibilidad sa utang sa Land Bank of the Philippines po. Maraming salamat. Nagpasalamat ko sa programa sa Kukrom o labi na gyud ni Secretary Conrado Estrella III o labi na gyud sa atong presidente nga si Bongbong Marcos. Daghan kayong salamat nila kay giwala na ang akong bayronon sa landbang. Para sa 2026, ang aking pangarap ay magkaisa-isa tayo. Huwag na tayo mag-away-away. Ang aking pangarap ay awayin natin ang gutom at ang kahirapan ng buhay. Yan ang ating kaaway. Kanya't magkaisa tayo at tulungan natin upang umunlad ang ating bansa. Lalong-lalo na ang mga nagpapakain sa ating lahat, ang mga magsasaka. Magandang araw, ka-agraryo! Ngayon ay papakita namin sa inyo ang sunod-sunod na proseso ng pagkuha ng Land Transfer Clearance sa ilalim ng Administrative Order 4 Series of 2021. Unang hakbang, pagbibigay ng listahan ng mga kinakailangang dokumento. Una, pumunta sa tanggapan ng DAR Municipal Office o DARMO at kumuha ng listahan ng mga kinakailangang dokumento. Kabilang na dito ang pagpapaliwanag kung paano ang proseso ng DARMO para sa clearance na paglilipat ng lupa o pagkuha ng MARO certification. Pangalawang hakbang, pagbabayad ng filing fee. Sunod, kailangang magbayad ng aplikante ng kinakailangang filing fee sa cashier ng opisina. Pangatlong hakbang, paghahain ng aplikasyon. Maaaring ihain ng aplikante ang kanilang aplikasyon ng personal o online sa pamamagitan ng email at magpasa ng hard copy gamit ang rehistradong koryo. Pang-apat na hakbang, pagsusuri ng mga dokumento ng aplikasyon. Kapag natanggap na ang aplikasyon ng Legal Division, susuriin ang kumpletong dokumento na isinumite. Kapag ang mga naisumiteng dokumento ay kulang, ibabalik ito sa aplikante. Panglimang hakbang, pag-evaluate at verify ng land holding at paghiling ng sertifikasyon. Ini-evaluate ng Legal Division ang mga dokumentong isinumite kung mayroon ba itong mga problemang legal, habang ang LTID naman ay mag-verify upang makumpirma kung ang nasabing lupa ay bahagi ng retention area na nagbebenta. Pang-anim na hakbang, pag-issue, pagsusuri at pagpapatibay o pagtanggi ng DAR clearance. Ang DAR clearance sa Order of Denial ay sinusuri, pinagtitibay, pinipirmahan at ipinapasa sa Office of the Provincial Agrarian Reform Program Officer o PARPO. Ikapitong hakbang, pagpirma at pagpasa sa Legal Division. Kapag napirmahan na ang clearance o pagtanggi, ito ay ipapasa sa Legal Division. Ang panghuling hakbang ay ang pag-release ng DAR clearance o Order of Denial. Matatanggap ng aplikante ang kanilang DAR clearance o Order of Denial. Maraming salamat sa panonood. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa aming tanggapan o bisitahin ang aming Facebook page na nakasaad sa video na ito.
naging batas na po ang Republic Act 11953 o tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Ano po itong batas na ito na naipasa ng Kongreso at Senado at nilagdaan ng ating mahal na Pangulo upang maging batas? Ano po ito? Ito ang batas na magbubura sa utang ng ating mga magsasaka. Pagmula ngayon, natanggap nyo ang Certificate of Condonation. Yan na ho ang nagpapatunay na ang lupa na naibibigay sa inyo, wala kayong babayaran kung hindi libre na lupa, libreng yuta para sa inyong lahat. Sapagkat kami ni President Ferdinand Bongbong Marcos, ang gusto po namin ay ilapit ang ating pamahalaan sa mga magsasaka, lalo na sa mga agrarian reform beneficiaries. We would like to bring government closer to our people, and we will do that under the administration of President Ferdinand Marcos Jr. Magsama-sama po tayong lahat. Maraming hindi pagkakaintindihan sa taas, nag-aaway-away. Huwag na natin palakihin pa ang sunog. Sana tumulong tayo na magkasundo-sundo ang malalaking leader natin. Sapagkat ang kaaway natin ay hindi ang kapwa nating Pilipino. Ang tunay na kaaway natin ay ang gutom at kahirapan. Kaya magkaisa-isa tayo na labanan ang gutom at kahirapan. Ilagdaan din niya ang EO tungkol sa Sagip-Saka Act, ito hong batas, na kapag ang mga local government units, ang mga opisina ng gobyerno ay bibili ng bigas para sa school feeding program, para sa mga emergency, para sa mga bonuses, para sa mga kalamidad, wala na pong bidding. Agad-agad, pwede na ho silang bumili sa ating magsasaka. Lalo na sa mga nagtatanim ng palay, wala na hong bibili sa imported. Ang bibilin na palay, magmula sa mga itinanim, pinagpagudan ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Kaya kapit lang po, mahal na mahal kayo ng ating Pangulo. Mahal na mahal po kayo ng Department of Agrarian Reform. Nakasaad din po dyan sa EO na nilagdaan ng ating mahal na Pangulo ang presyo ng palay sapagkat nag-umpisa sa 8 piso. Lugi tayo. Dito, ang dinig ko, 13. Ang dapat na presyo ng palay ay magmula 18 to 20 pesos, kikita na tayo. Ngunit, mas mataas pa dyan ang hangad ng ating Pangulo para sa inyo. Ngayon, narinig ng ating Pangulo at lagi ho niyang pinapakinggan ang sinasabi ng kanyang mga kababayan. Narinig niya ang daing ninyo na napakababa ng presyo ng palay. Totoo ho ba? Nilagdaan niya ang 2 executive order. Executive Order 100 at Executive Order 101. Ano ho itong mga ito? Ito po ang mga executive order na ito ang sinasabi, ang lahat ng opisina ng gobyerno, wala na pong bibili ng imported na bigas. Lahat ang bibilin na bigas ay ang itinanim ng ating mga kababayan. Magandang araw, ka-agraryo! Ngayon ay papakita namin sa inyo ang sunod-sunod na proseso ng pagkuha ng Land Transfer Clearance sa ilalim ng Administrative Order 4 Series of 2021. Unang hakbang, pagbibigay ng listahan ng mga kinakailangang dokumento. Una, pumunta sa tanggapan ng DAR Municipal Office o DARMO at kumuha ng listahan ng mga kinakailangang dokumento. Kabilang na dito ang pagpapaliwanag kung paano ang proseso ng DARMO para sa clearance na paglilipat ng lupa o pagkuha ng MARO certification. Pangalawang hakbang, pagbabayad ng filing fee. Sunod, kailangang magbayad ng aplikante ng kinakailangang filing fee sa cashier ng opisina. Pangatlong hakbang, paghahain ng aplikasyon.
Maaaring ihain ng aplikante ang kanilang aplikasyon ng personal o online sa pamamagitan ng email at magpasa ng hard copy gamit ang rehistradong koryo. Pang-apat na hakbang, pagsusuri ng mga dokumento ng aplikasyon. Kapag natanggap na ang aplikasyon ng Legal Division, susuriin ang kumpletong dokumento na isinumite. Kapag ang mga naisumiteng dokumento ay kulang, ibabalik ito sa aplikante. Panglimang hakbang, pag-evaluate at verify ng land holding at paghiling ng sertifikasyon. Ini-evaluate ng Legal Division ang mga dokumentong isinumite kung mayroon ba itong mga problemang legal, habang ang LTID naman ay magbe-verify upang makumpirma kung ang nasabing lupa ay bahagi ng retention area na nagbebenta. Pang-anim na hakbang, pag-issue, pagsusuri at pagpapatibay o pagtanggi ng DAR clearance. Ang DAR clearance o Order of Denial ay sinusuri, pinagtitibay, pinipirmahan at ipinapasa sa Office of the Provincial Agrarian Reform Program Officer o PARPO. Ikapitong hakbang, pagpirma at pagpasa sa Legal Division. Kapag napirmahan na ang clearance o pagtanggi, ito ay ipapasa sa Legal Division. Ang panghuling hakbang ay ang pag-release ng DAR clearance o Order of Denial. Matatanggap ng aplikante ang kanilang DAR clearance o Order of Denial. Maraming salamat sa panonood. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa aming tanggapan o bisitahin ang aming Facebook page na nakasaad sa video na ito. Meron pa nga hong 58 years, 59 years, 43 years, 20 years, 40 years bago nakuha ang titulo. Kanya't pinag-utos ng ating mahal na Pangulo. Sabi niya, pabilisin ang paglabas ng mga titulo. Kaya ho, papaspasan namin yan para lahat ng agrarian reform beneficiaries magkaroon ng kanilang titulo. Sarili ninyo ang lupa. Ang gusto namin ay ilapit ang pamahalaan sa inyong mga magsasaka. Pumunta ho kami rito para ho hindi lang mag-award. Kung napansin ninyo, nakikipagmaritesan ako sa inyo. Nakikipagkwento ako sa inyo dahil gusto kong marinig. Panahon na po na hindi lang kami ang nagsasalita lagi. Panahon na kayo naman ang magsalita at nakahanda kaming makinig sa inyong mga problema. I hope we could really strengthen our partnership so that we can develop cooperatives that someday will become top-notch corporations and will be able to provide livelihood, employment opportunities to our people. I hope someday that the DAR, together with the CDA, will be able to develop cooperatives where our farmers, our agrarian reform beneficiaries will be a vital part of the consumer group of every community. Hinihiling ko po sa lahat ng mga agrarian reform beneficiaries at sa lahat ng mga magsasaka, sa lahat ng mga taga-Mindanao. Kalimutan na natin ang nakaraan na eleksyon. Ngayon ho, tapos na ang eleksyon. Magsama-sama tayo. At ang ating labanan ngayon ay ang kahirapan at gutom na hinaharap ng ating mga kababayan. Sa Bagong Pilipinas, lahat ho kami na mga kalihim ng ating administrasyon ay magkakaisa. Magbibigkis-bigkis po kami ayon sa aming sinumpaan at bilang Pilipino at nagmamahal sa Pilipinas, kami po ay magtutulong-tulong upang mapaganda ang buhay ng mga agrarian reform beneficiaries at ang lahat ng ating mga mamamayang Pilipino. Salamat po. Magandang araw, ka-agraryo! Ngayon ay papakita namin sa inyo ang sunod-sunod na proseso ng pagkuha ng Land Transfer Clearance sa ilalim ng Administrative Order 4 Series of 2021.
Unang hakbang, pagbibigay ng listahan ng mga kinakailangang dokumento. Una, pumunta sa tanggapan ng DAR Municipal Office o DARMO at kumuha ng listahan ng mga kinakailangang dokumento. Kabilang na dito ang pagpapaliwanag kung paano ang proseso ng DARMO para sa clearance na paglilipat ng lupa o pagkuha ng MARO certification. Pangalawang hakbang, pagbabayad ng filing fee. Sunod, kailangang magbayad ng aplikante ng kinakailangang filing fee sa cashier ng opisina. Pangatlong hakbang, paghahain ng aplikasyon. Maaaring ihain ng aplikante ang kanilang aplikasyon ng personal o online sa pamamagitan ng email at magpasa ng hard copy gamit ang rehistradong koryo. Pang-apat na hakbang, pagsusuri ng mga dokumento ng aplikasyon. Kapag natanggap na ang aplikasyon ng Legal Division, susuriin ang kumpletong dokumento na isinumite. Kapag ang mga naisumiteng dokumento ay kulang, ibabalik ito sa aplikante. Panglimang hakbang, pag-evaluate at verify ng land holding at paghiling ng sertifikasyon. Ini-evaluate ng Legal Division ang mga dokumentong isinumite kung mayroon ba ito mga problemang legal, habang ang LTID naman ay magve-verify upang makumpirma kung ang nasabing lupa ay bahagi ng retention area na nagbebenta. Pang-anim na hakbang, pag-issue, pagsusuri at pagpapatibay o pagtanggi ng DAR clearance. Ang DAR clearance o Order of Denial ay sinusuri, pinagtitibay, pinipirmahan at ipinapasa sa Office of the Provincial Agrarian Reform Program Officer o PARPO. Ikapitong hakbang, pagpirma at pagpasa sa Legal Division. Kapag napirmahan na ang clearance o pagtanggi, ito ay ipapasa sa Legal Division. Ang panghuling hakbang ay ang pag-release ng DAR clearance o Order of Denial. Matatanggap ng aplikante ang kanilang DAR clearance o Order of Denial. Maraming salamat sa panonood. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa aming tanggapan o bisitahin ang aming Facebook page na nakasaad sa video na ito. Ang gusto namin itanim at itinatanim na ho namin ngayon ay ang binhi na ikauunlad, ikayayaman ng lahat ng ating mga magsasaka, lalong-lalo na mga agrarian reform beneficiaries. Kaya ano yung tinatanim natin? Unang-una, ang pagbibigay ng lupa. Sapagkat naniniwala kami, yan ang pinakamagandang binhi. Pag magkaroon ng lupa ang mga magsasaka, uunlad ang kanilang buhay. Ang isa pang magandang binhi na itanim natin upang umunlad ang buhay ng magsasaka, burahin na natin ang utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Kami naman po sa Department of Agrarian Reform, binibilisan po namin ang paglabas ng mga titulo at lalong bibilisan natin ang pagbura sa utang sa lupa ng lahat ng agrarian reform beneficiaries. Hindi pa ho kami kontento na mabura ang utang ninyo. Sasabihin natin, may lupa na kami ngayon. Sarili na namin itong lupa na ito. Binuro na ang utang, kaya magkakaroon kami ng dagang kita. Ang gusto niya ay siya mismo ang pumunta rito. The President developed the habit. Mula pa ho yan ng gobernador siya of bringing government closer to the people. Yan po ang nais ng ating Pangulo na ilapit ang ating pamahalaan, ang kanyang administrasyon sa ating magsasaka. Gusto po ng ating mahal na Pangulo ang mga problema, lalong-lalo na ang problema ng mga magsasaka, ang nagbibigay sa atin ng pagkain sa bawat tahanan na masolusyonan ang inyong mga problema, hindi temporary o pansamantalang solusyon. Ang gusto ng ating mahal na Pangulo ay ang solusyon na hanggat sa mga sumusunod na henerasyon ay mapapakinabangan ng ating mga magsasaka. Ito pong proyekto ko, Mr. President, inumpisahan po ng inyong ama at ng aking lolo. At sana po ay naway bendisyonan tayo ng ating mahal na Panginoon upang ang inumpisahan ng ating mga ninuno tatapusin natin, Mr. President. Mr. President, kunak kanya na masapon
nga ibangon tayo dagiti mannalod. Masapol nga tulungan tayo tibiyag dagiti mannalod. Tayo so that pakpakan kanya tayo, how are we going to help them? Ako na. Nalakalaan, Mr. President, jay dakkel nga paset, iti pondo ti gobyerno tayo, ikabil tayo, iti irigasyon, tapno kasta, dumakkel ti kita ken rumangay ti biyag dagiti mannalod. Iso data. Bagat kanya na. Magandang araw, ka-agraryo! Ngayon ay papakita namin sa inyo ang sunod-sunod na proseso ng pagkuha ng Land Transfer Clearance sa ilalim ng Administrative Order 4 Series of 2021. Unang hakbang, pagbibigay ng listahan ng mga kinakailangang dokumento. Una, pumunta sa tanggapan ng DAR Municipal Office o DARMO at kumuha ng listahan ng mga kinakailangang dokumento. Kabilang na dito ang pagpapaliwanag kung paano ang proseso ng DARMO para sa clearance na paglilipat ng lupa o pagkuha ng MARO certification. Pangalawang hakbang, pagbabayad ng filing fee. Sunod, kailangang magbayad ng aplikante ng kinakailangang filing fee sa cashier ng opisina. Pangatlong hakbang, paghahain ng aplikasyon. Maaaring ihain ng aplikante ang kanilang aplikasyon ng personal o online sa pamamagitan ng email at magpasa ng hard copy gamit ang rehistradong koryo. Pang-apat na hakbang, pagsusuri ng mga dokumento ng aplikasyon. Kapag natanggap na ang aplikasyon ng Legal Division, susuriin ang kumpletong dokumento na isinumite. Kapag ang mga naisumiting dokumento ay kulang, ibabalik ito sa aplikante. Panglimang hakbang, pag-evaluate at verify ng land holding at paghiling ng sertifikasyon. Ini-evaluate ng Legal Division ang mga dokumentong isinumite kung mayroon ba itong mga problemang legal, habang ang LTID naman ay mag-verify upang makumpirma kung ang nasabing lupa ay bahagi ng retention area na nagbebenta. Pang-anim na hakbang, pag-issue, pagsusuri at pagpapatibay o pagtanggi ng DAR clearance. Ang DAR clearance o Order of Denial ay sinusuri, pinagtitibay, pinipirmahan at ipinapasa sa Office of the Provincial Agrarian Reform Program Officer o PARPO. Ikapitong hakbang, pagpirma at pagpasa sa Legal Division. Kapag napirmahan na ang clearance o pagtanggi, ito ay ipapasa sa Legal Division. Ang panghuling hakbang ay ang pag-release ng DAR clearance o Order of Denial. Matatanggap ng aplikante ang kanilang DAR clearance o Order of Denial. Maraming salamat sa panonood. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa aming tanggapan o bisitahin ang aming Facebook page na nakasaad sa video na ito. Marami pa ho ang darating na grasya. Mga farm-to-market roads at irigasyon, lahat po, pati livestock, libreng baka, libreng kalabaw na may gatas, lahat-lahat po, libreng mga kung ano-ano. At marami pa ho ang darating upang mabigyan po ang ating mga magsasaka ng karagdagang kita. Ito pong titulo na ibibigay sa inyo, ito po ay hindi pahiram. Wala na kayong babayaran dito. Itong titulo na may bibigay sa inyo, libre ng lupa para sa mga agrarian reform beneficiaries. Doon, pag uutang kayo sa land bank, kailangan at least 11 pages. At ngayon ho, isang pahina na lang ang kailangan. Para ka na lang pumipirma sa 5-6. Ang dali nang makakuha. Kanya't yung mga nakakuha ng mga kooperatiba ng utang sa land bank, congratulations to all of you. Sana itong lupa na may bibigay sa inyo, wag na ninyong ibenta. Ito ho ay matatanggap ninyo, libre na po ito. Nasa batas po, sa loob ng 10 taon, hindi po ninyo pwedeng ibenta yan. At pag nalaman po natin na ibinenta nyo ng wala pang 10 taon, mawawala po sa inyo ang pagmamay-ari. Huwag nyong ibenta yan.
Kumakapit lang kayo. Marami pa po tayong tulong na ibibigay sa mga magsasaka. Pagkatapos ng ilang taon na hinintay ninyo, sa wakas, nandito na ang mga titulo na ibibigay sa inyong lahat. Ano po itong step? Ang ating pong Pangulo sa pamamagitan ng tulong ng ating kalihim ng Department of Labor and Employment ay naglaan ng pondo. Ito ho'y tinatawag na STEP scholarship upang mabigyan po ng karagdagan na kita ang ating mga magsasaka, mga agrarian reform beneficiaries. Ito po ay libre. Scholarship po ng TESDA. Tuturuan kayo. Kung interesado kayo, welding, kukuha kayo ng kurso. Pagkatapos ninyong matapos yung kurso ng welding, libre ibibigay sa inyo welding machine. Pagkatapos po, pag gusto ninyong kumuha ng cooking or ng baking, pag-graduate ninyo, libre po ibibigay sa inyo ang oven at cooking equipment. Alam po ba ninyo na ang nagga-graduate nitong kursong ito, mahigit 80% pag natapos ng kurso, nagkakaroon ng trabaho dito sa atin o sa abroad o di kaya nagkakaroon ng maliliit na negosyo. Magandang araw, ka-agraryo! Ngayon ay papakita namin sa inyo ang sunod-sunod na proseso ng pagkuha ng Land Transfer Clearance sa ilalim ng Administrative Order 4 Series of 2021. Unang hakbang, pagbibigay ng listahan ng mga kinakailangang dokumento. Una, pumunta sa tanggapan ng DAR Municipal Office o DARMO at kumuha ng listahan ng mga kinakailangang dokumento. Kabilang na dito ang pagpapaliwanag kung paano ang proseso ng DARMO para sa clearance na paglilipat ng lupa o pagkuha ng MARO certification. Pangalawang hakbang, pagbabayad ng filing fee. Sunod, kailangang magbayad ng aplikante ng kinakailangang filing fee sa cashier ng opisina. Pangatlong hakbang, paghahain ng aplikasyon. Maaaring ihain ng aplikante ang kanilang aplikasyon ng personal o online sa pamamagitan ng email at magpasa ng hard copy gamit ang rehistradong koryo. Pang-apat na hakbang, pagsusuri ng mga dokumento ng aplikasyon. Kapag natanggap na ang aplikasyon ng Legal Division, susuriin ang kumpletong dokumento na isinumite. Kapag ang mga naisumiteng dokumento ay kulang, ibabalik ito sa aplikante. Panglimang hakbang, pag-evaluate at verify ng land holding at paghiling ng sertifikasyon. Ini-evaluate ng Legal Division ang mga dokumentong isinumite kung mayroon ba ito mga problemang legal, habang ang LTID naman ay magve-verify upang makumpirma kung ang nasabing lupa ay bahagi ng retention area ng nagbebenta. Pang-anim na hakbang, pag-issue, pagsusuri at pagpapatibay o pagtanggi ng DAR clearance. Ang DAR clearance sa Order of Denial ay sinusuri, pinagtitibay, pinipirmahan at ipinapasa sa Office of the Provincial Agrarian Reform Program Officer o PARPO. Ikapitong hakbang, pagpirma at pagpasa sa Legal Division. Kapag napirmahan na ang clearance o pagtanggi, ito ay ipapasa sa Legal Division. Ang panghuling hakbang ay ang pag-release ng DAR clearance o Order of Denial. Matatanggap ng aplikante ang kanilang DAR clearance o Order of Denial. Maraming salamat sa panonood. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa aming tanggapan o bisitahin ang aming Facebook page na nakasaad sa video na ito. Sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang ibibigay na lupa sa inyo, wala na po kayong babayaran, libre na po yan, wala na kayong utang, inyo na ang lupa. Magtutulong-tulong po kaming lahat upang mas marami pang maibigay na tulong sa mga agrarian reform beneficiaries. Dahil sa inyong pagod, dahil sa inyong sakripisyo, yan ho ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay may kinakain hanggang ngayon. Kaya palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil kayo po ang bagong bayani ng ating bansa. Baliwala kung magbibigay ka lang ng titulo. Kinakailangan hindi lang titulo
ang ibigay ng ating administrasyon. Kinakailangan meron din mga support services o iba't ibang tulong pa. Naghahanap kami ng paraan na hindi lang po farm machineries and equipment ang ihatid sa inyong mga magsasaka. Hindi lang ho farm to market roads. Pinipilit po namin ng inyong mga kamag-anak, ang inyong mga anak ay babigyan ng libreng edukasyon, scholarship para sa mga anak ng mga agrarian reform beneficiaries. Ang pagmamahal po ng Department of Agrarian Reform sa lahat ng ating mga agrarian reform beneficiaries ay hindi po hihinto. The data collected by Kumusta Saka is more than just a database. It is a powerful tool for transformation. It is the bedrock upon which we can build more effective, targeted support services. This investment will empower our manpower and our farmer beneficiaries to enhance their productivity, improve efficiency, and achieve greater self-sufficiency, and eventually improve their operations and expand their reach to elevate themselves to what we may call equality of life that is truly deserving of them. As we hand over these tools to our regional counterparts, we are confident that this equipment will serve as a catalyst for growth, innovation, and sustainable progress. This is a testament to our dedication to providing the proper resources necessary for success. Magandang araw, ka-agraryo! Ngayon ay papakita namin sa inyo ang sunod-sunod na proseso ng pagkuha ng Land Transfer Clearance sa ilalim ng Administrative Order 4 Series of 2021. Unang hakbang, pagbibigay ng listahan ng mga kinakailangang dokumento. Una, pumunta sa tanggapan ng DAR Municipal Office o DARMO at kumuha ng listahan ng mga kinakailangang dokumento. Kabilang na dito ang pagpapaliwanag kung paano ang proseso ng DARMO para sa clearance na paglilipat ng lupa o pagkuha ng MARO certification. Pangalawang hakbang, pagbabayad ng filing fee. Sunod, kailangang magbayad ng aplikante ng kinakailangang filing fee sa cashier ng opisina. Pangatlong hakbang, paghahain ng aplikasyon. Maaaring ihain ng aplikante ang kanilang aplikasyon ng personal o online sa pamamagitan ng email at magpasa ng hard copy gamit ang rehistradong koryo. Pang-apat na hakbang, pagsusuri ng mga dokumento ng aplikasyon. Kapag natanggap na ang aplikasyon ng Legal Division, susuriin ang kumpletong dokumento na isinumite. Kapag ang mga naisumiting dokumento ay kulang, ibabalik ito sa aplikante. Panglimang hakbang, pag-evaluate at verify ng land holding at paghiling ng sertifikasyon. Ini-evaluate ng Legal Division ang mga dokumentong isinumite kung mayroon ba itong mga problemang legal, habang ang LTID naman ay mag-verify upang makumpirma kung ang nasabing lupa ay bahagi ng retention area na nagbebenta. Pang-anim na hakbang, pag-issue, pagsusuri at pagpapatibay o pagtanggi ng DAR clearance. Ang DAR clearance o Order of Denial ay sinusuri, pinagtitibay, pinipirmahan at ipinapasa sa Office of the Provincial Agrarian Reform Program Officer o PARPO. Ikapitong hakbang, pagpirma at pagpasa sa Legal Division. Kapag napirmahan na ang clearance o pagtanggi, ito ay ipapasa sa Legal Division. Ang panghuling hakbang ay ang pag-release ng DAR clearance o Order of Denial. Matatanggap ng aplikante ang kanilang DAR clearance o Order of Denial. Maraming salamat sa panonood. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa aming tanggapan o bisitahin ang aming Facebook page na nakasaad sa video na ito. Together, we are creating a seamless pathway for our ARBOs to transform from mere organizations into dynamic, market-driven agri-enterprises. I am confident that through this formal partnership,
we will be able to significantly accelerate the transformation of our agrarian reform cooperatives. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at sa kay Presidente BBM sa pamagitan ng DAR na kami po ay sa Arbo nakatanggap po kami ng 4-wheel drive na traktora po at malaking tulong po talaga ito sa amin sa asosasyon. Marami po matulungan ang mga benepisaryo na siya naman po ang magpapaganda ng aming aming produkto na siyang ibabalik namin sa gobyerno para po makatulong sa food security. Maraming salamat po. Wala kaming masyadong patubig doon sa amin kasi kung walang ulan, walang tubig sa amin. Kaya nagpapasalamat kami ngayon kay Apo Bongbong Marcos at Conrado Estrella na magawa na itong gas dam dito sa Pahitan, Santa Maria, Pangasinan. Bilang suporta sa lahat ng magsasaka, pagpapatupad ang pamahalaan ng mga reforma upang maibsan ang inyong alalahanin at mapagaan ang inyong trabaho. Ay pamahagi na natin ang halos 70,000 Certificate of Land Ownership Award. Patunay ang dokumentong ito sa pagmamay-ari ng ARBs, mga lupang inaalagaan nila sa napakaraming taon na. Naipagkaloob din natin ang Certificates of Condonation with Release of Mortgages sa libo-libong magsasaka upang mapawalang bisa ang mga utang na pumipigil sa kanilang pag-unlad. Malaking papasalamat ko kasi isa ako sa mga maka-avail ng Kukrom. So wala na kami babayaran, yun na lang taxes. Yearly po, nagabayad ako. Maraming salamat po, Secretary Estrella at saka si Pangulong Ferdinand Marcos. Salamat po, daghan kayong salamat. Nagpapasalamat po ako sa Pangulong Bongbong Marcos at saka kay Secretary Estrella kasi po malaking tulong po sa amin yung binigay nila na lupa na nagkakahalaga po ng 278,000. Nakakatulong po yun sa amin ng malaki kasi ang pangbayad po yun sana ibigay na lang namin po sa tuition ng mga anak namin. Maraming salamat po. Kami nagpapasalamat sa ating Sekretaryo Conrado Estrella III at sa ating mahal na Pangulo. Dahil sa araw na ito ay matatanggap na namin ang aming sariling titulo sa lupang matagal na namin sinasaka. Magandang araw ka-agraryo! Ngayon ay papakita namin sa inyo ang sunod-sunod na proseso ng pagkuha ng Land Transfer Clearance sa ilalim ng Administrative Order 4 Series of 2021. Unang hakbang, pagbibigay ng listahan ng mga kinakailangang dokumento. Una, pumunta sa tanggapan ng DAR Municipal Office o DARMO at kumuha ng listahan ng mga kinakailangang dokumento. Kabilang na dito ang pagpapaliwanag kung paano ang proseso ng DARMO para sa clearance na paglilipat ng lupa o pagkuha ng MARO certification. Pangalawang hakbang, pagbabayad ng filing fee. Sunod, kailangang magbayad ng aplikante ng kinakailangang filing fee sa cashier ng opisina. Pangatlong hakbang, paghahain ng aplikasyon. Maaaring ihain ng aplikante ang kanilang aplikasyon ng personal o online sa pamamagitan ng email at magpasa ng hard copy gamit ang rehistradong koryo. Pang-apat na hakbang, pagsusuri ng mga dokumento ng aplikasyon. Kapag natanggap na ang aplikasyon ng Legal Division, susuriin ang kumpletong dokumento na isinumite. Kapag ang mga naisumiteng dokumento ay kulang, ibabalik ito sa aplikante. Panglimang hakbang, pag-evaluate at verify ng land holding at paghiling ng sertifikasyon.
Ini-evaluate ng Legal Division ang mga dokumentong isinumite kung mayroon ba ito mga problemang legal, habang ang LTID naman ay magve-verify upang makumpirma kung ang nasabing lupa ay bahagi ng retention area ng nagbebenta. Pang-anim na hakbang, pag-issue, pagsusuri at pagpapatibay o pagtanggi ng DAR clearance. Ang DAR clearance sa Order of Denial ay sinusuri, pinagtitibay, pinipirmahan at ipinapasa sa Office of the Provincial Agrarian Reform Program Officer o PARPO. Ikapitong hakbang, pagpirma at pagpasa sa Legal Division. Kapag napirmahan na ang clearance o pagtanggi, ito ay ipapasa sa Legal Division. Ang panghuling hakbang ay ang pag-release ng DAR clearance o Order of Denial. Matatanggap ng aplikante ang kanilang DAR clearance o Order of Denial. Maraming salamat sa panonood. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa aming tanggapan o bisitahin ang aming Facebook page na nakasaad sa video na ito.